Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal ko pong mga kapatid na nanonood po ngayon at naririto. Isa pong pagpapala sa araw po na ito. Ngayon ay araw ng linggo upang tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. Bago po niyan, nais ko pong basahin ang ating pong teksto sa Awit, chapter 26, verse 12. Ganito po ang sinasabi: ang aking paa ay nakatayo sa isang panatag na dako, sa mga kapisanan ay pupurihin ko ang Panginoon. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon at tayo po ay saglit na manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Aming ka pong sinasamba sa Espiritu at katotohanan. At hayaan mo na mga salita mo na aming pag-aaralan ngayon ay maging buhay, mabisa sa bawat isa sa amin, na habang aming pinakikinggan ang mensahe mo, ay magdulot ito ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa na naririto mula umpisa hanggang wakas ng gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin po ang ating Panginoon. At bago po niyan, ating naman pong awitan ang ating Panginoon. Sambahin po natin siya sa Espiritu at katotohanan. Ating pong anyayahan ang banal na Espiritu, tayo gabayan at patnubayan sa araw na ito.
At ngayon ay patuloy po natin na sambahin ang ating Panginoon sa pagkakataong ito sa araw po ng linggong ito. At ngayon po, aking pong inaanyayahan ang ating pong tagapagsalita sa oras na ito, walang iba kundi ang ating Pastora Mariday Katignas. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Nawa po ay ating pong napagpala ang Panginoon sa ating pong pag-awit sa Kanya, sa ating pong pagdulog sa Kanya sa umagang ito. Amen. Happy Lord's Day po. Mga kapatid, tunay nga po na everyday is Lord's Day. Araw-araw po natin sinasamba, pinagdiriwang ang araw ng Panginoon. Dahil bawat araw ay ginawa mo ng ating Panginoon upang tayo magalak at tunay na magpuri at sumamba sa dakilang niyang ngalan. Our mission is to honor God by using social media as a platform to spread the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. Purihin po ang Panginoon. At tunay nga po, we always take the opportunity para po maipahayag ang salita ng ating Panginoon na siyang makapagliligtas sa sino man pong tatanggap nito. Tunay nga po na ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya kapag ito po ay iyong pinanampalatayanan sa iyong buhay, maliligtas ka. Amen? Purihin ang Panginoon. At sa umagang ito mga kapatid, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon na ating pong pagsasalusaluhan ngayong umaga. Ang teksto po natin ay magmumula po sa mga awit, chapter 26, verse 12. Sinasabi, ang aking paa ay nakatayo sa isang panatag na dako. Sa mga kapisanan ay pupurihin ko ang Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, ang mensaheng ito ay pinamagatan po natin na panatag na buhay. Amen. Sino bang tao ang hindi nagnanais, ng isang panatag na buhay? At sa umaga pong ito mga kapatid, ating pong tatalakayin ano ang katangian ng may panatag na buhay. At ano ba'y mga kailangan natin upang makamtan natin ang panatag na buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon. Mayroon po akong katanungan. Panatag ba ang iyong buhay ngayon? O ikaw ay puno ng takot at agam-agam sa buhay? Lahat ng tao ay hindi libre sa suliranin, problema, alalahanin, kaguluhan, o kasalimuotan, takot, pangamba, sakit at hirap ng kalooban. Bagamat ikaw ay hindi libre sa mga karanasang ito, pero kakayanin mo na magawa na maging panatag ang buhay sa kabila ng mga kaguluhan, pagsubok at alalahanin. Ngunit hindi sa pamamagitan ng iyong sariling lakas at hindi rin sa pamamagitan ng iyong sariling karunan. So, sa anong bagay maaaring maihalintulad ang buhay ng tao? Ito ay maitutulad mo sa isang bangka na naglalayag. Sa umpisa ng paglalayag ay panatag pa dahil nasa mababaw pang lugar. Pero habang patuloy ang paglalayag at dumadako na sa malalim na bahagi ng karagatan, dito ay may mga suliranin na maaari tayong makaharap. Maaari ang mga ito ay ang malalakas na alon, matinding init ng araw, at mga malakas na bagyo. Sa iyong paglalayag,
Kinakailangan mo na maging panatag dahil kung hindi, maaaring ito ay magdulot sa iyo ng kapahamakan. Marami tayong nakita ng mga pangyayari sa pelikula o sa totoong buhay man. Kapag ang tao ay hindi naging kalmado sa oras ng mga kalamidad, mas marami ang napapahamak. Worst scenario, marami ang namamatay. Kaya sa oras na ito, mga kabiyaya, alamin natin kung ano ang katangiang dapat paglayin ng mga mananampalataya upang magkaroon ng panatag na buhay. Ano nga ba ang katangiang taglay ng may panatag na buhay? Una, ang may panatag na buhay ay may panatag na puso. Nais ko kayong dalhin sa isang pangyayari sa buhay ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Mula sa Marcos chapter 4 verses 35 to 41. Sinasabi, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad na tumawid tayo sa ibal. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng ilaw. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila habang naglalakad. Inabot sila ng malakas na bagyo, kahit ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog doon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Kinising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa alon, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya." Amen. Purihin po ang Panginoon. Matapos magbigay ng mga mahalagang aralin ang ating Panginoong Hesus sa mga tao at mga alagad doon sa sermon sa bundok sa Galilee. Ano po mga kapatid? Ngayon ay dadaan sila sa pagsusulit. Matapos magbigay ng Panginoong Hesus ng paksa tungkol sa kaharian ng Diyos, sa mga hasik ng binhi, sa budil ng mustasa, kahalagaan ng pakikinig at pananampalataya. Ngayon, nais ni Jesus na sila'y subukin sa pamamagitan ng pagsusulit kung sila ay may natutuhan sa kanilang aralin. Ang mga alagad ay dumaan sa isang pagsubok kung sila ay may natutuhan sa kanilang aralin. Nagiging epektibo, sabi nga, ang isang aralin kung ito ay nararanasan. Di po ba? Kahit nga po sa school, no, as a teacher, kapag po ako ay nagturo, nagbibigay ako ng output sa aking mga estudyante ng task na kanila pong i-a-apply ang lahat na kanilang natutuhan sa mga itinuro ko sa kanilang aralan. Ganyan din po sa buhay ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Matapos silang turuan ng maraming talinghaga ng ating Panginoong Hesus, ay dinala sila sa isang pagsubok ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Ano ang sinabi ni Jesus sa mga alagad? Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Hindi sinabi, hanggang ngayon ba maliit pa rin ang inyong pananampalataya? Kahit pa paano mayroong pananampalataya. Pero dito ang sinabi ng Panginoon,
Panginoon. Hanggang ngayon ba, wala pa rin kayong pananampalataya. Nagturo ang Panginoong Sus patungkol sa pananampalataya at binigyan sila ng isang pagsubok na magpapatunay kung sila ba ay tunay na tinanggap ang pananampalataya ang ipinagkaloob ng Panginoon. Amen, mga kapatid. So, ang mga alagad ay pinadaan sa pagsubok upang sukatin ang kanilang pananampalataya at hindi para alisin o mawalan ng pananampalataya kay Jesus. Ano po, mga kapatid? Ang mga alagad ay napuno ng takot sa kanilang pinagdadaanan. Hindi sila panatag sa kabila na kasama nila si Jesus. Nasaan si Jesus? Nasa bangka, kasama nila na naglalayag. Pero napuno sila ng takot. Di po ba? Kasama nila sa bangka pero puno sila ng takot. Bakit sila napuno ng takot? At matinding pangamba sa gitna ng unos. Dahil ang nakita nila kay Jesus, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan, at ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa iyo kung mapahamak kami?" Ang tingin nila kay Jesus ay walang pakialam sa kanilang pinagdadaanan dahil siya'y natutulog. Ano ang pagkakaiba ng sitwasyon ng Panginoong Sus at kay Jonas? Kasi si Jonas, kung matatandaan niyo mga kapatid, natulog din siya sa bangka. Di po ba mga kapatid? Ano yung pagkakaiba nila? Ang Panginoong Sus ay hindi tulad ni Jonas na tulog sa pananampalataya. Physically tulog ang Panginoong Sus, pero ang kanyang pananampalataya ay buhay at gising na gising. Natutulog si Jonas dahil piling niya nakatakas siya sa task na pinapagawa sa kanya ng Diyos. Natutulog siya sa gitna ng unos dahil wala siyang pakialam at malasakit sa nangyayari sa paligid. Una, bakit na ba siya naroon? Kasi tinakasan niya yung task ng Panginoon sa kanya na mangaral, na bigyan ng babala ang mga taga-Ninive. Di po ba? Pero siya ay tumakas at nagpunta ng Tarsis. Di po ba mga kapatid? Naandoon nakita natin, natulog siya sa gitna ng unos dahil wala siyang pakialam at malasakit sa nangyayari sa paligid. Ngunit si Jesus ay hindi kailanman tumakbo at umiwas sa tungkulin na gaya ni Jonas. Hindi rin siya nagtago upang takasan ng Diyos. Magkaiba si Jonas at si Jesus kung bakit kapwa sila tulog. Kung ganoon, bakit si Jesus ay tulog sa gitna ng malakas na bagyo? Sabi nga po sa Awit, chapter 4, verse 8, na inawit ng ating pong Haring David, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Sino ang nag-iingat kay David? Si Yahweh. Bakit ang Panginoong Sus ay tulog sa gitna ng malakas na bagyo? Dahil panatag ang kanyang puso. Panatag ang puso ni Jesus sa kabila ng malakas na unos dahil alam niya na may nag-iingat sa kanya. Dahil alam niya may nagbabantay sa kanya. At sino? Walang iba kundi ang kanyang ama na nag-iingat at nagbabantay sa kanya. Marami sa atin ngayon ay tulad ng mga alagad na alam natin na kasama natin si Jesus sa buhay natin. Pero ang tingin ng ilan sa atin ay tulog si Jesus at parang walang magagawa at walang pakialam sa pinagdadaanan natin sa buhay. Na bagamat sinasabi natin na si Jesus ay kasama natin sa paglalakbay sa buhay natin, pero para lamang siyang palamuti na walang magagawa at
natutulog. Minsan ganun ituring ng mga tao ang Panginoong Hesus. Alam lang nila, sinasabi lang nila. Just a word of mouth lang nila. Maraming mananampalataya, hindi pa rin panatag ang kanilang mga buhay kapag may mga bagyong dumadaan, kapag may mga pagsubok na pinagdadaanan. Kahit alam nila, nakasama nila si Jesus. Bakit? Dahil wala silang tunay na pananampalataya kay Jesus. Paano ba natin? May mga kasama tayo sa bahay, pero hindi natin sila pinagkakatiwalaan. Tama ba? Alam natin may kasama tayo sa bahay, pero hindi panatag yung puso natin kasi wala tayong tiwala sa kanila eh. So, kalimitan ganun tayo sa Panginoon. Alam natin, sinasabi natin, kasama ko si Jesus. Saan man ako naroon, kasama ko si Jesus. Pero ang totoo, wala kang pananampalataya. Ang unos ay isa sa mga pagsusulit na pinagdadaanan o pagdadaanan ng mga Kristiyano. Marami ang nabigong malampasan ang unos ng may kapanatagan. Kahit sinasabi nila na kasama nila ang Diyos. Dahil bukang bibig lang nila iyon, word of mouth lamang. Ngayon mga kabiyaya, ating alamin ang mga katangiang taglay ng mga taong may panatag na puso. Bibigyan ko kayo ng 3 katangian ng may panatag na puso. Una, ang may panatag na puso ay may lubos na pagtitiwala na may higit na makapangyarihan na tutulong. Ulitin po natin, ang may panatag na puso ay may lubos na pagtitiwala na may higit na makapangyarihan na tutulong. Sabi po sa mga awit 112 verse 7, siya hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Ganon ang pananampalataya na mayroon si Haring David kay Yahweh. Tingnan din natin ang nangyari din kay Haring Josaphat. Nang si Haring Josaphat ay makarinig ng masamang balita tungkol sa paglusob ng bansang Moab at Amonita upang sila'y patayin at sakupin, si Josaphat ay nagtiwala sa Diyos. Sabi po sa ikalawang Kronika, chapter 20, verse 6, nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan. Kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan kaya walang maaari lumaban sa iyo. Praise God. Napakaganda ng prayer ni Haring Josaphat, mga kapatid. At ano ang naging tugon ng Diyos sa verse 17? Hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Purihin po ang Panginoon. Ganda ng itinugon ng Panginoon. Talagang mawawala ang anumang kabagabagan sa iyong puso, ang pangamba sa iyong isipan. Dahil si Yahweh na mismo ang nagsabi. Nagtiwala si Haring Josaphat dahil si Yahweh ang nagsabi. Amen, mga kapatid? Kanino galing ang kapanatagan ng kanyang puso? Kay Yahweh, na nagbigay sa kanyang puso ng lubos na pagtitiwala. Hindi yun effort ni Haring Josaphat. Biyayang kaloob ng Diyos sa kanya iyon. Tugon yun sa kanyang panalangin at hindi ay ayon sa kanyang sarili karunungan. Amen, mga kabiyaya. Amen. At ang ikalawang katangian na dapat taglayin upang magkaroon ng panatag na puso ay hindi naliligali o nag-aalala.
Ang may panatag na puso ay hindi naliligalig o nag-aalala. Sa pagsunod ng mga alagad kay Jesus, nagsimula silang mag-alala para sa kanilang buhay. Ang mga alagad ay tulad din natin na nag-aalala para sa kanilang pangangailangan. Pero ito ang tugon ni Jesus. Sa Mateo chapter 6 verses 25 to 34. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaani man, o kayo'y nagtitipon sa kamay. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramdam ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan. Kayo pa kaya? Kailiit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen. Amen. Mga kabilaga, ganito ka-secure ang mga alagad sa ilalim ng pangunguna ng Diyos sa kanilang buhay. Kahit ang kanilang iinumin, kakainin, susuotin, titirahan, ang Diyos ang magpo-provide. Amen. Glory to God, our good provider. Amen, mga kapatid. Tunay nga na hindi dapat mangamba ang mga anak ng Diyos. Dahil walang bagay na hindi niya ipagkakaloob o ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga, kung ang ama nga, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino masumampalatay hindi mapahamak. Di po ba? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa kaya ang bagay na hindi niya kayang ibigay sa atin? Walang bagay na mahirap sa Diyos. Walang bagay na imposible sa ating Diyos. Amen. Isa sa lagi kong narinig sa pinakamatandang elder noon sa church, si Tatay Ipe. Walang anak ng Diyos na naging hampas lupa. Kahit wala na po si Tatay Ipe, hindi ko nakakalimutan ang pananampalataya na mayroon siya sa Panginoon. Grabe yung faith na ibinigay sa kanya ni Lord sa kanyang puso. At isa yon sa aking pinangawakan kapag dumaraan din ako sa katulad na pagsubok. Paulit-ulit ko rin pong inaalala ang salita ng Panginoon sa unang Korinto 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin nang higit sa inyong makakaya.
Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Salamat sa Panginoon sa pananampalatayang iyon na kaloob niya. Mayroon akong kapanatagan sa aking puso. Amen, mga kapatid. Alam niyo po, minsan, kahit anong gawin natin, na paraan, minsan nangungutang ka na, matugunan lang yung pangailangan mo, pero pag may maniningil na uli, mamumroblema ka na naman. Naalala ko dati, talagang walang-wala na ako noon. Tapos, sabi ko, may lalapitan ako para hiraman sana ng pera. Pero talagang naghari ang hiya sa aking katawan. Bihan mo, wala akong nasabi. Umuwi ako sa bahay at tahimik lang. Ngunit, mga ilang sandali lamang ay may dumating na biyaya sa akin. Yung talagang kailangan ko. Sa ko, Lord, hindi mo ako binigyan ng lakas ng loob mangutang. Kasi meron kang ibibigay na higit na malaking biyaya at hindi manggagaling sa utang. Kaya minsan, kapag may mga bagay na hindi nangyari ayon sa ating kaparaanan, magpasalamat ka. Lord, ibig sabihin, yung kaparaanan mo ang mangyayari at dapat mangyari. Amen, mga kapatid. Kaya purihin po ang Panginoon. Minsan, iisipin mo, bakit ako pinahindian yun? Eh, ang bait ko naman sa Kanya. Lagi akong tumutulong sa Kanya. Nabigyan ko naman siya ng pabor. Pero wag kang malungkot o maggalit sa Kanya. Kasi higit na malaking pabor ang ibibigay ng Diyos sa Kanya mga anak. Matuto lang tayong magtiwala. At kapag tayo ay natutong magtiwala sa Panginoon, maaalis ang pag-aalala, amen mga kapatid, sa ating mga puso at magkakaroon tayo ng kapanatagan. Amen. Purihin ang Panginoon. At ngayon darako tayo sa ikatlong katangian na dapat taglayin ng mga mananampalataya upang magkaroon ng panatag na puso. At ito ay ang may panatag na puso ay naaalis ang takot. Amen, mga kapatid. Bakit sabi naaalis ang takot? Ang may panatag na puso, naaalis ang takot. Bakit nga ba? Bakit naaalis ang takot? Nang si Daniel ay maharap sa isang suliranin tungkol sa pananampalataya sa Diyos, ipinagbawal ang pananalangin sa kanilang mga Diyos. Subalit si Daniel ay hindi natakot sa kabila ng banta sa buhay niya. Siya'y tinakip at inakusahan dahil nananalangin siya sa Diyos. Grabe mga kapatid. Kaya naman naparusahan siya at inuhulog at para ipakain sa leyon. Ano po? Grabe naman ang nakakasang iyon. Lalo tigit kung ang buhay mo ay ang kausapin ng Diyos, magpuri sa Diyos, manalangin sa Panginoon, tapos ipagbabawal. Pero ang utos na iyon, sa utos na iyon, sa sitwasyon na iyon, nanatiling may panatag na puso, si Daniel. Dahil ang Diyos na kanyang pinananampalatayanan at pinananaligan sa kanyang buhay, ang nag-aalis ng takot sa kanyang puso. Amen, mga kapatid? Ganon din ang tatlong magigiting na lalaki na kasama ni Daniel, si Meshach, Shadrach, at Abednego, na walang takot na suwayin ang utos na yumukod sa Diyos-Diyosan.
Hindi sila yumukod sa rebulto, kaya't sila'y pinarusahan din na ihulog o itapon sa pugon na apoy. Grabe. Grabe ang pagsubok na ito. Hindi po ba? Si Daniel inihulog sa balon na may mga gutom na leyon. Pero tinikom ng Diyos ang kanilang mga bibig. Ni galos, sugat, gasgas, wala si Daniel. Ganon din itong tatlong magigiting na lalaki. Hindi sila nag-amoy usok, ni gahibla ng buhok nila, damit nila hindi nasunog, at sinamahan pa sila ng ating Panginoong Jesus. One thing is so remarkable sa senaryong iyon, ang kanilang sinabi, mga kabiyaya. Hindi kami natatakot dahil alam namin na sasamahan at ililigtas kami ng aming Panginoon. At kahit ipahintulot niya na masunog kami, ay hindi pa rin kami nawawalan ng pananampalataya sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Grabe yung faith na ibinigay ng Diyos sa kanilang mga puso. It's so obvious na kasama nila ang Diyos at nananalig din sila na hindi sila pababayaan ng Diyos. May ganito ba tayong pananampalataya sa Diyos? Mga kabiyaya, prayer is the key. God assures us from His Word na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Pagkakalooban din niya tayo ng katulad na pananampalataya sa ating mga puso dahil siya ay sagalang nagkakaloob at hindi nanunumbat. Amen, mga kabiyaya. Amen. At bilang mga pangwakas, mga kapatid, ang mga Kristiyano na walang kapanatagan sa kanilang puso ay nakakalimot na ang Jesus na kasama nila ay ang Jesus na anak ng Diyos, ang tunay na Diyos at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung may doubt and fear ka, kapatid, draw nigh to God, kneel down and pray. Lahat tayo ay pagkakalooban ng Diyos ng panatag na buhay at panatag na puso sa kumpleto at natapos na gawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil kay Jesus, tayo ay nagkaroon ng passes na makasama natin ang Diyos. Salamat, di po ba? O sa lahat ng oras at sa lahat ng sitwasyon sa ating mga buhay. Na kahit dumaan ang bagyo, alam natin na siya ay may kakayahan, kapangyarihan na itigil at patahimikan ng bagyo para sa atin. Gaya ng ginawa ni Jesus nang kasama siya ng mga alagad. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil! At sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Mga kabiyaya, magagawa ni Jesus na maging panatag ang iyong buhay kung magagawa natin na magtiwala sa Kanya. At 100% aalisin niya ang pag-aalala at takot sa iyong puso. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama na mapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pananampalataya na ibigay niyo po sa amin. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan na. Dahil natapos na at nakumpleto na ni Jesus ang dapat niyang gawin upang muli kami po ay makasama. Salamat, Lord God, sa iyo po ang kapurihan at kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Tunay nga po na napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa ating mga buhay, mga kapatid, maraming banta. Di po ba? Na ating pinangangambahan, kinatatakutan sa bawat araw. Banta ng karamdaman, banta
kawalan ng trabaho, kawalan ng pinansyal, kalusugan, di ba mga kapatid? Tularan din natin ang mga ginawa ng mga mananampalataya noon. Sila'y dumulog kay Yahweh. Amen? At sila'y pinagtagumpay ng ating Panginoon. Ano mang banta, kayang-kayang tugunan ng ating Panginoon. Hindi niya iiwan ang kanyang mga anak. Sasamahan pa niya tayo. Tulad ng ginawa niya kay Daniel, kay Shadrach, Meshach, at Abednego. Purihin ang Panginoon. Yes, Lord. Nung panahon sa atlan ng ko'y na matatagpuan isang hari ng Huda, takot sa puso gaya ng sinuman, ngunit walang pag-aalinlangan. Siya'y lumuhod, tumawag kay Yahweh, kanyang dinulog ang kalaban niyang kay Gali. Diyos ay tumugon at sa kanya'y sinabi, Diyos ang huwag kang matakot. Sila'y nag-ayuno, sabay na nagpupuri, lahat isama-sama pati na ang hari. Patubay ni Yahweh sa kanya'y namalagi, dahil sa panalangin banta ay napawi. Isip na bayan, tayo magkaisa, oras na laan, huwag na sayahan pa. Magpagkatatag at manalangin na, kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Basta sa ating bayan ating nalalaman, kahit ang iba'y nagbubulag-bulagan, di mo may tatatwa ang katotohanan. Isang araw ay wala ng kalayaan, kawawang bansa kung si Jesus di maghahari. Walang patutunguhan, tiyak na masasawi, ating inang bayan walang pasubali. Kukunin ng kaaway, sila'y magwawagi. Isip na bayan, tayo magkaisa, oras lalaan, huwag nang sayahan pa. Magpagkatatag at manalangin na, kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Banta sa ating bayan, ating nalalaman, kahit ang iba'y nagbubulag-bulagan, di mo may tatatwa ang katotohanan. Isang araw ay wala ng kalayaan, kawawang bansa kung si Jesus di maghahari. Walang patutunguhan, tiyak na masasawi, ating inang bayan walang pasubali. Kukunin ng kaaway, sila'y magwawagi. Isip na bayan, tayo magkaisa, oras na laan, huwag na sayahan pa. Magpagkatatag at manalangin na, kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Isip na bayan, tayo magkaisa, oras na laan, huwag na sayahan pa. Magpagkatatag at manalangin na, kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Isip na bayan, tayo magkaisa, oras na laan, huwag nang sayahin pa. Magpagkatatag at manalangin na, kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Gising na bayan, tayo magkaisa, oras na laan, huwag na sayahan pa. Magpagkatatag at manalangin na, kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Purihin ang Panginoon. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayan kanyang ibinukod. Tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa, tulong na malaki at sanggalang siya.
ipagkalubong na aming makamit, O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig. Purihin ang Panginoon. Gising na, sayang tayo magkaisa. Purihin ang Diyos. To God be all the glory and honor. Okay, napakasarap po talaga na magkaroon ng panatag na buhay. Ano po? Sa pamamagitan po ng kumpleto at natapos na nagawa ng ating Panginoong Sus sa krus ng Kalbaryo. At sa oras pong ito, tayo po ay magwawakas na sa pananalangin. Tayo po ay sama-sama na dumulog sa Panginoon sa oras pong ito. Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakaganda na mensahe na ibinigay po sa atin sa araw na ito na ating pong dadalhin na patuloy tayo na manalig o manampalataya sa ating Panginoon upang makamtan natin ang kapanatagan ng buhay. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat sa araw na ito. Kami, Panginoon, ay binigyan mo ng iyong mga salita at ang mga salitang ito'y buhay para po sa amin. Alam namin na magagamit namin sa patuloy po namin paglakad sa aming mga buhay pananampalataya. Salamat po sapagkat alam namin ang lakas namin ay hindi po galing sa amin, kundi galing sa iyo upang kami ay makapagtagumpay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakinig ng mensaheng ito. Abutin sila, Panginoon, ng pagpapala sa kanilang buhay. Abutin po sila, Panginoon, ng iyong Espiritu upang matanggap ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang pag-ibig, kapayapaan, kalakasan, kagalingan at pagpapala ay sumaating buhay, sumating pamilya at sumating iglesia sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. 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 To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. In His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Amen. To God be the glory, mga Amen. kabiyaya. God bless po sa inyong lahat. Happy Lord's Day.